Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunities sa Canada, sana po itong ating video ay makatulong sa inyo. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang opportunity ngayon. Ito po ay siyam katrabahador ang kinakailangan at ito po ay walang placement fee. Ito po ay legit na agency sa Pilipinas at sana po ay masubaybayan ninyo buo yung ating video upang malalaman ninyo kung ano ba itong trabaho at kayo ba ay qualified dito, no? And again, sinasabi ko po sa inyo na I think that was last year na umpisahan nyo ng magbasa-basa doon sa IELTS, doon sa CELPIP, mag-review na kayo dyan dahil ito po ay napaka-importante, no? Sa ngayon, ang Canada kasi, isa sa mga requirements ay ito ngang IELTS or CELPIP, no? So, again, paghandaan ninyo yan dahil may mga agents sa Pilipinas na naghihingi sila ng CELPIP or IELTS, no? Importante po yan dahil kahit gaano nating ka-qualify sa trabaho, subalit meron tayong isang requirements na hindi natin nakukuha, yun ay talagang mahirapan na kayo. Okay? So, but again, sinasabi ko sa inyo na paghandaan ninyo itong pag-apply sa Canada, hindi po ito 24 oras na kayo ay nag-isip na, uy, pumunta ako ng Canada, mag-apply ako. Bukas, makahanap ka agad ng trabaho. Bukas, makarating kayo ng Canada. Di ba? So, hindi ganito ang proseso. Dahil ang proseso dito ay minsan abutin kayo ng 5, 7 buwan, 8 buwan, 1 taon. So, depende. Okay? And again, sinasabi sa inyo na importante na kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada, kayo ay qualify. At kayo ay mag-apply ng ayon sa experience. Kayo ay merong work experience related sa inyong ina-applyan. Dahil dito, kung wala kayong experience, talagang napakahirap. Napakaraming nag-PPM sa akin, nababasa ko lang dahil hindi nga ako nagre-reply dahil hindi ako nagre-reply doon sa Facebook dahil nga sa napakarami. Talagang flooded talaga ang aking Facebook na nagko-comment kayo na paano bang apply? Ano ba ang nasa mga videos ko naman. Kaya lang ang problema kasi dito, ang ibang tao pag nakita na ng trabaho opportunity sa Canada, swipe up, comment ka, swipe up, comment, swipe up. Hindi nagtitingin, hindi nagbabasa. Kasi ako naman, pag nagbablog nga ako, andito naman lahat eh. Andito lahat. Sinasabi ko na sa inyo na ito, saan natin ito nakukuhang trabaho, ito ay puntahan ninyo, basahin nyo bago kayo mag-apply. No? Ang iba kasi parang gusto na ito ang trabaho para sa'yo. Hindi ganun. Kailangan mag-research kayo, kailangan magbasa kayo. Dahil hindi ko naman alam kung kayo ba ay qualify sa mga ina-applyan ninyo. Hindi ko naman kayo kilala na talagang lubusan alam ko yung history ng buhay nyo. Okay? So, and again, sana po ay makatulong man lang sa inyo itong ating mga video. At ako po ay masaya na kayo makarating ng Canada kasama ang iyong pamilya na dahil talagang napakaganda. And sana po ay ayusin ang inyong mga resume kung kayo nga ay mag-apply dito. Dahil meron pa rin mga nag-a-apply dito na sana makita ko yung picture ha, sandali lang. Sana makita ko yung picture pero wag naman natin siyang konsintihin dahil mayroon nga siyang picture. Nagsisend siya ng picture doon sa naglalagay siya ng picture doon sa kanyang resume. Okay? So again, saan ba 'yan? Taong 'yun. Nag-comment kasi siya at nilagyan ko nga ng mga X yung kanyang resume. Ano? Ito po yung kanya. Nilagyan ko ng mga X. But again, sinasabi sa inyo, pasensya na ha. Pasensya na dun sa nag-send ng resume. But again, sinasabi sa inyo na kung mag-apply kayo ng paging cleaner, caregiver, or ano man trabaho, isulat nyo lahat ng inyong mga work experience, anong ginagawa nyo. Dahil napakalaking bagay na kayo ay nagsusulat ng inyong mga previous job or current jobs na linalagay nyo lahat. Dahil ito siya, hindi nagsusulat eh. So sinabi lang niya dito, housekeeping, wala na. Next ulit.
iba naman trabaho. Next ulit, ibang trabaho na naman. So, kaya nga sinasabi sa inyo na importante na isulat nyo ang inyong mga ginagawa sa inyong resume. Dahil hindi kayo panghulaan ng employer na, ito welder to, kaya to, pwede to siya. Hindi lahat na welder, pare-pareha kayo lahat. Merong iba talaga. Okay? So, but anyway, at least meron kayong mga idea. Subalit ngayon guys, itong ating pag-usapan ay pupunta tayo sa workabroad.ph dahil ito po yung nakapost doon at sana po ay kung kayo man i-qualify, applyan nyo. Kung hindi man, hanap-hanap ulit. Okay? So, but again, halika, tingnan natin yung kanilang website sa workabroad.ph. So, ayun guys, ito nga yung aking nakita, ang wash bay attendant, agricultural truck cleaner, no? Ito po ang agency ng Venture Management System International Corporation. At again, ito po ay papunta sa Manitoba, dito nga sa Nipawa. At siyam katrabador kinakailangan at $22 ang per hour dito. At ito po ay matatapos sa April 10. So again, sinasabi ko po sa inyo, ito po ay siguro ito yung pangarap, parang mga livestock yung kanilang mga itong bay na to. But again, sinasabi sa inyo, subukan yung tingnan natin kung kayo ba ay may qualification dito at tingnan nyo yung job description. Okay? So again, ito po yung kanilang job description. Complete all trailer pull washes, livestock, green, feed, reefer, container, or similar agricultural vehicles. So again, ito po ay mga lalagyan ng mga livestock, itong paglilinisan nyo, no? And again, kailangan nyo ng power wash dito, for sure. Manage traffic flow on wash bay premises and perform basic facility maintenance as needed. Familiar with health and safety standard and biosecurity protocol. So, importante po yan. And again, sinasabi ko sa inyo, kung ano man ang mga previous jobs ninyo na ano ang mga ginagawa nyo, ay importante na isulat yun. Kung meron kayong mga health and safety certificate, ilagay ninyo kung ano mga protocols nyo, isulat nyo dyan. And importante, ano bang car wash ang ginagamit nyo? Kayo ba yung nagagamit ng power wash? Kayo ba yung nagbabuffer? O ano bang ginagawa nyo bilang isang wash bay? No? Importante po yan. So again, ang qualification dito napakaganda. Dahil nga ito po ay a 2 years work experience is required and at least a candidate must be at least a high school graduate. Napakaganda nito. So balit, ito yon isa. Minimum of 2 years work experience in cleaning and sanitizing livestock truck, agricultural vehicle, trailer, or similar vehicle. Ito yung pinaka-the best. IELTS certificate or IELTS mock test is a mandatory requirement. So, importante talaga na meron kayong IELTS dito. And again, physical fit to handle manual tasks such as standing, bending, and operating pressure washer for extended periods. So, again, sinasabi sa inyo na talagang meron kayong kung ano man ang inyong mga ginagawa, isulat nyo dito sa inyong resume. Okay? So, yung mga pressure washer, importante po yan at ilagay nyo. And again, ito po ang kanilang employer, si High Life Food LP. At ito po ay sa Manitoba. At again, ito po ay walang placement fee. At ito pong agency ito ay nasa Parañaque City, Metro Manila. Subukan nyo lang at tingnan nyo itong ang Venture Management System International Corporation. Pwede nyo i-google yan. So, subukan nyo tingnan. So, but again, sinasabi ko sa inyo guys na dito sa pag-apply sa Canada, importante na kayo ay magbasa upang alam ninyo ano bang mga requirements. Dahil una, okay, high school kayo, okay, meron kayo 3 years work experience, pero ang kanilang hinahanap is only 2 years. So, meron na kayong dalawa. Nagkakarwas kayo, yes, meron din kayo. Ang problema dito, ito yon, wala kayong IELTS. Patay tayo dyan. Okay? So, yun ang importante na kayo ay magbasa bago mag-apply upang kayo ay talagang malaman ninyo, makita ninyo kung kayo ba'y qualify sa trabaho o hindi. Dahil kung hindi kayo qualify, yun na yun. Wala. So, maraming nag-apply, maraming gustong pumunta ng Canada. Subalit, ang problema kasi dito ay kulang sa gabay
sa kanilang paggawa ng resume. Pwede nyo i-google ang inyong resume. Pwede nyo i-google ang paano magawa ng Canadian resume. Ano bang isusulat nyo sa resume? Mag-research, mag-study kayo. Kasi hindi po to para sa akin, ito po'y para sa inyo. Okay? Hindi po to para sa akin, hindi po ito para sa anak nyo, kundi para sa inyo dahil kayo mag-a-apply papunta ng Canada. Subalit, sabi sa inyo guys, marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel at kung hindi pa kayo nakapanood, sana po panoorin nyo at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makusidyo i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. At again, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, na baka may mga kaibigan kayo na qualify sa trabaho, i-share nito yung ating video para makatulong man lang tayo sa ating mga kababayan na gusto rin magpunta ng Canada, nakagaya sa iyo. Subalit guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Bye-bye sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.